Mga minamahal, sa tingin ninyo, kakalabanin na kaya ni Willie Revillame itong si former President Duterte at ang kanyang kampo? Yeah? So, kung napapansin ninyo, itong si Willie Revillame, mga minamahal, wala sa grupo ng PDP Laban. Which is yung PDP Laban na yan, ninakaw lang naman talaga yan ni Duterte dyan kay Coco Pimentel. Pero anyway, ibang usapin yun. Dito tayo. Sa tingin ninyo, may chance sa bang kalabanin ni Willie Revillame itong kampo ni former President Duterte? Kasi every time na tinatanong, itong si Willie Revillame, on denial siya palagi. Lagi niyang sinasabi na, wala akong partido. Oh, hindi ako sa gobyerno, hindi ako sa PDP Laban. O wala daw siya sa partido ni PBBM, wala daw siya sa PDP Laban. Independent ako. Yan yung sabi ni Willie Revillame, mga minamahal. So sa tingin nyo, may malaki bang chance na kalabanin ni Willie Revillame itong si former President Duterte? Or nagpapanggap lang siya na independent kasi ayaw niyang mabahiran ng dungis yung kanyang pangalan kasi sobrang dumi nga po, mga minamahal, ang bantot, 'di ba, ng pangalan ng grupo ni former President Duterte. 'Di ba? So sa sobrang bantot, abay sabi niya mukhang malabo akong manalo kapag dito ako pumanig. Eh alam naman natin na itong si Willie Revillame ay sumasama sa mauutog rally, sa rally ni former President Duterte noon, sumasama. Tapos sinabi pa nga ni Willie Revillame, handa na po ako. Handa na daw po siyang maglingkod sa bayan. Nung time na yun, sabi namin, mukhang tatakbo itong si Willie. And talaga nga naman, tumakbo itong si Willie Revillame. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman di porket laos na kayo sa politika, tatakbo na kayo bilang senador. Kung gusto nyong makatulong talaga, kasi wala naman talagang alam si Willie Revillame, hindi nga marunong mag-Ingles, walang alam sa batas. Anong sabi niya noon? Saka na lang daw niya pag-aaralan yung batas-batas na yan kapag nanalo na siya. Eh paano yan? Kapag nanalo ka na, doon mo palang pag-aaralan, paano ka makakatulong? Wala kang history, wala kang background, wala kang magandang credential, isa ka lang sikat. 'Di ba, namimigay ng jacket tapos pinapasayaw mo yung mga kasamahan mo ng boom tarat-tarat. 'Di ba? Sa gobyernong tapat, lahat boom tarat-tarat. Tararat-tararat, boom boom boom. 'Di ba? Bigyan ng jacket 'yan. Ano yun? Dapat na lang nagkaroon ka na lang ng party list. Ano yung party list mo? Bigyan ng jacket party list. Tawang-tawa talaga ako dito, mga minamahal kay Willie Revillame. Pero sa totoo lang, I think, itong si Willie Revillame, play safe. Kaya ayaw niya sumama sa grupo ni former President Duterte kasi, kupal yung grupo ni Digong. Mabaho. Itong si Willie Revillame, madaling hanapan ng butas yan, lalo pat kung nagsasalita sa mga nagsasalita sa mga speeches, sa mga campaign, yan. Madaling hanapan ng butas yan. Isang pagkakamali niya lang yan, mga minamahal. Katulad ni Ipe, hindi po ako doktor, hindi po ako lawyer, isa lamang po akong sikat na artista na handang tumulong sa ating bayan. Okay ng inang shit ka, tax ng ina mo, paano ka tutulong? Ngayong anak mo, hindi mo nga matulungan. Natatawa lang ako sa mga dito sa grupo ni former President Duterte. Yung credential ng kanyang mga senador, parang literal na pinabili lang ng suka. Meron dyan medyo matalino, si Rodante Marcoleta. Ang problema kay Rodante Marcoleta, malinis yung kanyang pangalan, binabahiran niya ng dumi kasi nakikianim siya sa mga Duterte. Kaya pansinin ninyo, tapos nagsalita din itong si Willie Revillame sa mga kamote talaga, Nagsalita din itong si Willie Revillame patungkol sa mga nagbabati ko sa kanya. Ngayon, basahin natin, mga minamahal, ang sabi ni Boom Tarat-Tarat. Sabi ni Boom Tarat-Tarat, mga minamahal, sabi nga nila wala daw akong alam. Tama naman sila Wala akong alam na mang-ape ng kapwa ako. Wala akong alam na mang-isahan ng bawat Pilipino. Wala akong alam na magnanakaw. Naku po. Pinapatamaan niya dito si Digong. Walang alam sa pagnanakaw. Walang alam sa pang-aapi. Walang alam sa sa pagmamamalabis ng kapwa Pilipino. Mang-isa. Naku,
Katangian nila Digong yun, yung mga ape, almost 30,000. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, mukhang itong si Willie Revilla may kakalabanan ng mga Duterte, pero pa-eme lang sa SOCMED. Kasi tingnan niya, wala akong alam namang ape ng kapwa Pilipino. Sila Digong, ginawa nila yun. 30,000 ba naman ang namatay dyan sa extrajudicial killings si former President Duterte? Wala akong alam namang isa ng bawat Pilipino. Kagaya ng ginagawa nila sa administrasyon, nang iisa sila. Di ba, tumutos sila. Bangag, adik, di ba, kung ano-anong pangtutos ng ginagawa nila sa administrasyon. Lalo pa ito, patama ito kay Digong, wala akong alam na magnakaw. Sino ba yung totoong magnanakaw? Sino ba yung may bank accounts na tinatago? Di ba, sino ba yung hindi naglalabas ng salin? Paano natin malalaman yung transparency and accountability? Di ba? Ang alam ko lang ay makagawa ng kabutihan sa mga nangangailangan nating kababayan, which is ilang presidente nang dumaan, ilang senador, ilang mayor, ilang congressman, 27 years na akong nakikinig sa mahirap. Kung 27 years ka nakikinig sa mahirap, bakit ang dami pa ding mahirap? Ano yung magagawa mong batas dyan? Ano yung magiging trabaho mo dyan? Ano yung batas mo specifically sa mga mahirap? Kasi may batas na, may purpose na, may tupad, may akap, may AX. Di ba? Para yun sa mga mahihirap, mga ayuda. Ano ba? Dadagdag ka pa ng another ayuda? Naku, bigyan nyo ng jacket yan si Kuya Will. Magaling! Magaling mga minamahal si Kuya Will. Magaling pumorma, magaling dumiskarte, magaling din mangkuto. Di ba? Ay, ang pagiging senador, legislative work yan. Di ba? Mambabatas ka. Gusto mo lang din naman palang tumulong sa mga mahirap. Bakit hindi ka gumawa ng charity mo? Gumawa ka ng foundation. Charity. Dayain mo yung grupo ni Vice President Leni Robredo na merong non-government organization. Diba? Sana man lang, nagpa-appoint ka na lang dyan sa DSWD. Diba? Doon mo subukan, hindi sa Senado. Naalimpungatan ata itong si Willie Revilla may mga minamahal kaya tumakbong senador. Ewan ko kung ano nakain na panis na pagkain ito or sino yung masamang demonyo na nag-udyok para tumakbo itong si Willie Revilla Di ba? Nakikinig, alam nyo, sabi ni Willie Revilla nakikinig daw siya sa mga mahirap 27 years ago. Nakikinig lang. Di ba? Nakikinig lang. Pero wala ka namang ginawa. Hanggang kinig lang sa mamamayang Pilipino, yan lang yung kayang gawin mo? Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nito talagang makatulong itong mga taong to, wag na nilang pahirapan ng bansa. Ang gawin nila, mga minamahal, ang gawin nitong katulad ni Willie Revilla gumawa na lang ng non-government organization, ng charity, ng foundation. Yun, for sure, makakatulong ka sa mamamayang Pilipino, especially sa mga kabataan. 'Di ba? So, hindi pwede yung aasa ka lang sa lawyers mo. 'Di ba? Yung mga nasa paligid mo, aasa ka lang sa kanila. Nakakano? Masyadong generics na yung brand din. Gusto kong tumulong sa mahihirap. Pang-uuto na yan. Yung mga butante noon, siguro mauto mo. Pero yung mga millennial, Gen Z, malabo. Di ba? Epektibong magsiservisyo. Epe din? Epektibong magsiservisyo sa Duterte family. Kaya kayo tinatawag na tinatawag na suka Kaya, alright, mga minamahal, yun lang yung punto ko. Magaling naman si Will. Totoo naman na tumutulong si Will. Kaso hindi naman bagay sa Senado si Will kasi legislative work yan. Si Bino nga, di ba? Si Bino Di ba? Si Philip. Mga itlog. Diba? Zero vote. Kasi mga ginawa lang nilang retirement funds ang politics. Huwag yan ang utuin yung mga Pilipino. Kawawa na kami, Dumagdag pa kayo sa aming iisipin, sa aming sularimin, sa aming mga papasweldohan. Huwag naman. Diba? Tigil mo na yun, Tama na, Will, tigil mo na yan, Will. Ano yan, sa gobyernong tapat, lahat tayo magiging bumtarat-tarat. Naku. Hindi mo pwedeng sabihin na bigyan ng jacket yan, bigyan ng 5,000 yan. Paano na yan? Kung meron kang hawakang komite, ganyan lang sasabihin mo, bigyan ng jacket yan. Well, malakas yung loob nito, nanalo si Robin
Kahit nga din si Ipe, malakas yung loob kasi nanalo si Robin. Feeling nila, ay, sikat ako, mananalo ako. Ay, Diyos niyo naman, nakakahiya. Alright, so yun po mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.